Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga kaagri, welcome sa laing edisyon na usab ni atong tulumanon karong laing adlaw Sabado sa mga maupay pagmata diha og mga namahaw. Kumusta? Good morning ninyong tanan. Akong pares karon akong ko si Julina. Good morning. Good morning Sir Kian ug sa atong mga televiewers nga perming naminaw og nagtan-aw nato live sa Facebook pod sir, no? Yes, shout out ko sa atong televiewers diha sa Katigbian, Bohol, si Ma'am Rose Lacia ug si Ma'am Jobel Midatan Dires Compostela, Cebu. Og diha sa Siquijor, mga Sabado family, good morning ninyong tanan. Yes, ikaw okay shout out. Atong i-shout out sir ang atong kauban sa buhat, ang pinakahilumon sa amuang office, si Mayan Velarde, nagtanaw na to karon. Hilumon din na So, siya kayong tayo, si Mayan. Hilumon din na siya. Hilumon pa siya karon sir. Karon pa po, pero mura magsaba na. Hi, Mian. O sa atong floor director nga si Katawa, si Miss Flor. Good morning. Good morning dahil sa tanang taga-Balilihan, Bohol. Alabi na mga taga-Kandasig, no? Ako ang mga friends diha. Good morning. May pagmata, may pagpamahaw. Unsa atong gihanda aron Julil? So karong buntaga sir Kian, ubay-ubay jud tag gihanda, no? Didto ta sa Bohol og adto pud ta sa diri pud ta sa Cebu kay daghan tag mga bag-o og karong buntaga pud sir Kian kay magbalik ang ato ang guest sa miagi, pero karon ang atong focus lahi na arita sa humay. Wow, kahumayan. So nindot na mga kaagri ato ng atangan karong buntaga, ang atong pagahisgutan unsa na gyud ang nahitabo sa mga assistants nga atong ipanghatag sa ato mga rice farmers, no, or mga mag-uuma sa humay. So atangin na mga kaagri karong buntaga ug way balhin na ig istasyon dinhi lamang kana sa istasyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Mga kaagri, welcome back. Nianata sa atong portion nga atong pagahisgutan ang unsay mga kaugmaon, unsay mga assistance nga ato ikahatag, labi na sa atong mga mag-uuma sa atong panghumayan dinhis probinsya sa Bohol, sa Negros, apil pa Negros, no, og ang Cebu, og ang Siquijor, no, of course. So karong buntaga ang ato ang bisita karon ang atong report officer ug action officer sa Regional Rice Program sa Department of Agriculture Central Visayas. Wailain ko din si Mr. Jonathan Pierre Limocon. Good morning, Jonathan. Welcome sa ato ang katulumanon karong buntaga. Good morning, Sir Kian. Ug salamat sa pag-imbitar diri nga programa. Yes. Kaya importante magug kayo ng inyong commodity. Okay. Importante kayo. So waka i-greet diha, waka i-shout out diha before ta mag-start sa ato ang pangutana. Shout out sa ako ang mga friends and families nga nagtan-aw, labi na sa Kamambugan, Bohol. Sa dapit sa? Kamambugan, Sa Ubay, Ubay, Bohol. yes. Sa tanan taga-Ubay, daghang kitag televiewers ba dito sa Ubay, Bohol. So, good morning yung tanan. So, unang pangutana, kumusta man ang panghumayan din sa atong rehiyon? Okay, Sir Kian. Ibase na to sa Philippine Statistics Authority. Yes, sa ato exactly. ang first Mawagin na kanang ang authority sa data na Yes, to, no? yes. So, credible. base sa karong first quarter na to nga first semester na to nga resulta, nakita din nato ang naidako nga kabaguhan diri sa ato ang in terms sa production, sa ato ang yield
ug sa ato ang area harvested. So positive siya ning saka. Actually, Wow! Pakpak sa taga-rice o pakpak sa atong industriya mga mag-uuma sa rice kay matud pa ni Sir Jonathan, positive, meaning ni saka. Sige pa, unsa pa gyud? so positive siya. Kuan siya Sir Kian for murag almost pila ka years. I think 10 Nadugay, years. oo. Karon siya nga medyo ning lapas jud siya nga Ni positive. production positive. So bali, usually ay Mr. Jonathan, for the past 10 years, pila raman di ay ang inyuhang production per hectare or per yield per hectare? Pila? Sa yield lang Sir Kian, atong makita nga sa katong nangagi sa first semester lang kay atong ibasihan, naradto nagduwa sa 3 maybe 3 tons to 3.3 Metric tons per hectare. metric tons per hectare. Pero karong first sem sa First sem sa 2025. 2025, Yes. oo. nakaabot na tag 3.6 Wow, plus. 3.60 amo na. So kanang mga point kani maghisgot tag metric tons dako na kay na no. Yes. Kay usually 3 ra gyud no. 3 something like that na karon 3.6. Yes. Nindot kay na mga ka-agri at least nakaabot ato pang humayan din sa region og 3.6 metric tons per hectare sa regular ginitanan average sa tanang mga farmers kanang humayan. Yes, average yield din siya Sir Kian average yield. sa upat ka province. Okay, dito so sa province. sakto kaayo at least si Saka gidi ay. So ang sundo ko ipangutanan nimo kay ni Saka man di ay di. Unsa may nahitabo, unsa may gibuhat ninyo, unsa gibuhat sa mag-uuma. Nganong ni Saka man nga for the past 10 years wala gini sa kasaka murag maintain gidi ang kuan nga 3 metric tons per hectare. So, Yes. sa kaning pagsaka sa ato ang kaning production, so daghan siya kay contributing factor Sir Kian. So, nadiha ang paggamit nato sa mga high yielding varieties. Variety, oo. Then napod diha ang paghatag nato sa regular nga paghatag nato sa inorganic fertilizers. Napod ang ato ang soil ameliorants kanang chikindang no nga makapanindot sa yuta. Ang usap pod Sir Kian nga ato pong ang nakalahi sa kaning niagi nga mga tuig until now ni dakop pod ang ato ang budget for the agricultural inputs. Then mas nakaprocure ta og sayo sa ato ang Mga inputs. seeds and fertilizer nga prior sa planting Tanom. sa farmer. So usapod ang kanang ato ang convergence nga nagmeeting ta especially with NIA sa ilang pong release nga water. So naplano jud nato nga mao ni ang resulta nganong ninindot ang ato ang abot diri sa region So 7. it's all about timing. Yes, okay. Sir Jan. Di ba timing and increase siguro sa inputs nga gihatag. Yes, kay- kana. Di ba for the past years, maura man ni nga inputs gihatag, maura pero nindot siguro kay factor to Jonathan inyong timing Yes, kay ang release og sayo ingon ni ana. Unya katoy mong gihisgutan nga inputs, pwede ba nato mahibawan unsa man ni generic naman ni nga inputs no? Unsa man ni particularly ang gihatag ninyo nga inputs sa mga farmers nga ingnon tampo nga nakatabang nila ba? Usa ni ini ang hybrid seeds nato, ang organic fertilizer, ang ato ang biofertilizer, then ang soil ameliorants, then naghatag po ta ka ng ato ang RFFA, ang financial assistance. So murag dako kay point ning RFFA Yes, sir. no kaning financial assistance pero sa di pa nato na mahisgutan ka ng RFFA kay init ra ba kay ito mga ka-agrino basta maghisgot na tag financial assistance na kana kay interesado ana Mr. Jonathan no maghisgot na ganita og kwarta bisag asa ginadapita but before that ato tong hisgutan gamay katong inputs nga gitawag nimo biofert o katong seeds baro no so kani sila gipanghatag ninyo libre or unsa man? Yes, Sir Kian. Libre na siya, Sir Kian. Wow, so of course tayo qualification kung Yes. yes. makadawat. For example, unsa may qualification para so- namo gyud makadungog uy libre lagi wa lagi ko kadawat so mangutana din ano mo man ko kadawat so mo ni ang qualification o mo ni ang rason. Sige. Ang atong qualification na Sir Kian is kuan lang jud first, syempre rice farmer ka. Then ang pinaka-importante na rehistro ka sa RSBSA. Kung ang gitawag nila og kanang RSBC Registry System for, for basic basic sectors in sectors, agriculture. So tanang farmers, rice farmers ana kinahanglan una basically before mo maka-avail sa ato ang mga assistance gikan sa Department of Agriculture kinahanglan mo nga mo rehistro sa RSBSA. Panalitan karon Jonathan napaywa makaparehistro nga naminaw na to karon ng tan-aw nga gusto magparehistro unsa may ilang buhaton. Sa gustong magparehistro para
maka-avail ta ani nga assistance, una, moadto mo sa inyohang local government unit sa Municipal Agriculture Office, mukuha mo adto sa form, then adto mo magpa-rehistro. So napoy mga requirement ana nga gikinahanglan like inyohang valid IDs o katong nagpamatuod nga nakay humayan. So kini kay ningon ra pa ka nga nagpamatuod na adto kay humayan. So unsaon man nato pag-ila panalitan ay farmers ra nga moadto didto sa munisipyo parehistro siya kay nakoy humayan. Unsaon man nato pag-validate, pag-verify o pagmatuod nga naa jud siya humayan? Kinsa man na? Ang una sir kiyan is usa na ang titulo sa yuta. Usa na siya ka attachment. Di na po tay barangay certification nga nagpamatuod nga na jud siya nagtikad siya. Okay. Then ang usa po na is kanang for example nagkuha ka kanang lease ra bitaw, tenant ka. Saop. Manginahanglan ka tong certification gikan sa tag-iya mismo nga ikaw may nagtikad anang humayan karon. Kato ba imong gisutan ganiha Sir Jonathan nga titulo murag lisod-lisod man na no kay kasagaran sa mga way titulo unsa may dalon nila? Mato siya sir kian katong certification Gikan sa barangay. sa barangay certification o katong na ay certification sa katong lot tag-iya sa owner. yuta, lot owner. Okay. So mo na mga kaagrehan. So panalitan og kamo sa op mo ay ginyong awaya inyong lot owner kay basig di mo matagaag certification. So kung naana mo ani nga mga dokumento ipasa lang nila sa munisipyo, Yes, sa agriculture office nga lokal para mo marehistro. Karon narehistro na to sila Sir Jonathan. Panalitan no kay ang sunod pangutana ani kanus amang pud na mailang nga narehistro nako panalitan i-submit nako karong adlaw dito sa munisipyo. Kanus aman ako mahibaw-an pila man kabuan nga narehistro nako. Sa pag-rehistro sir kian ang master jud ani is ang taga LGU. LGU o ang RSBSA nga office. Okay. So, Nga estimate lang ninyo sa imong estimate mo experience. dugay na siguro ng mga 1 to 2 weeks siguro. Kana okay. siguro. Wow, Kay- sandot kayo. So karon mga kaagri nato, narehistro na sila kay mao unang requirement nga kinahanglan mo avail mo sa inyong inputs no mga agricultural inputs kinahanglan na mga biofert katong mga biofert kana ni mga example ani na kay mga Kanang mga amelioran kuan kuan na siya kanang na siya kanang living organisms. So sample ana kanang pinaka-popular is kanang Bio-N. So kanang barag malanay mailan ta kay naman siya kanang local production good diri sa tuwa. So So dili na to usually katong sagaran mo kun mga 14 dili siya lahi sa sir kian more on focus siya ato siya sa root sa ato ang humay nitrogen fixing bacteria to siya nga makapainhan sa absorption sa nitrogen. So katubang manghatag na mo sa inyong mga inputs no kanang panalitan sa binhi pila man pod ka sako or pila man sad ka bag sa inyong ihatag nga binhi kada farmers. Okay, so kian ang ato ang mubase ta sa guidelines sa paghatag natong seeds. So proportionate siya og pila yang area. So 1 hectare, so 1 bag siya. So og half hectare tunga pud sa bag. The same with the fertilizer also proportionate og pilay ilang area. Yes sir kian proportionate pod. So tanan di ay dili ni pareha nga budit so lang tao kanang mura bag lamsam nga hatag o kamutanan tagaan mo tag 5 ka kilo dili di ay so. At least kanang just unfair inyong paghatag kay tungod inyong mang i-assess kung pila kadaghana iyang unsa kadak-a iyang kahumayan no pila ka hektarya. So natong makahisgutan sunod ang mga kaagri ang ato ang mga RFFA. So kung gitawag nato ni siya og kanang say meaning sa RFFA. Ang RFFA is Rice Farmers Financial Assistance. Rice Farmers Financial Assistance. So dili na ni siya inputs no kay kato inyong gihatag. Grabiha day mga kaagri no naghana na day nadawat sa ato mga rice farmers basta rehistrado lagi ka no. Imagine magrehistro ka makadawat kag inputs, makadawat kag seeds, makadawat kag fertilizer
makadawat pag yung kag financial assistance, tama ba? So, Yes, sir. atong paghisgutan ang kwarta or ang financial assistance inigbalik sa atong tulumanon. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mayong adlaw sa atong mga kaagri. So para sa tuang segment karong buntaga alang sa bida ka, atong ubanan si Ma'am Che de la Victoria sa iyahang pagbisita dito sa Hagna Bohol. Iyang giadto ang Kambugasan Livestock Growers Association, diin sila ang beneficiary sa 500 heads sa native chicken gikan sa Livestock Economic Enterprise Development Project kun lead program sa National Livestock Program. Atong ubanan si Ma'am Che sa iyahang pagbisita sa maong association. Maayong adlaw mga kaagri, niata dinhi sa Hagna Bohol diin ato ang ibisita ang usa ka association nga nakadawat sa programa sa National Livestock Program na gitawag nato nga LEAD. Nya kini nga programa mga kaagri usa ni siya sa mga nag-unang proyekto sa Department of Agriculture diin tabang sa ato ang mga gagmay nga mga asosasyon na mahimong usa ka enterprise. Mga kaagri, niata dinhi isa sa mga association nga nakadawat sa lead project ang Kambugason Livestock Growers Association diin nakadawat sila og kaning tawag nato nga native chicken. Ila kining gibutang dinhi diri sa usa ka farm ang kaning gitawag nato nga Sagrado Farm diin ang presidente ug ang iyahang kapikas sa iyahang namuosad ang sekretary ang nag-alima sa maunga proyekto. Mga kaagri, ato ang tan-awon ug ato ang lantawon no kung unsa man jud ang dagat sa maong proyekto nga lead project. Mga kaagri, uban nimi ug ato ang tanan. Kahit sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulad na buhay. Maayong adlaw mga kaagri, kauban na to si Ma'am Rosemary Sagrado ug niata dinhi sa Sagrado Farm dinhi sa Hagna Bohol diin ato adyon siyang gibisita no ang usa sa mga beneficiary nato sa ato ang programa or proyekto nga gitawag nato nga LEAD. Buot pasabot aning LEAD ang Livestock Economic Enterprise Development, usa ka programa sa National Livestock Program sa Department of Agriculture. Ang kaning proyekto mga kaagri pinaagi sa fund transfer gikan sa DA, National Livestock, paingon sa local government unit of Hagna to the association and in the form of kaning gitawag nato nga native chicken ang ilahang nadawat. So maayong adlaw nimo ma'am. Yes, good morning, ma'am. Okay ma'am. As a startup, kari inyohang mga nagdawat ng mga native chicken, giunsa ninyo pag-manage? Yun, ang Kambugason Livestock Growers Association. Ang miyembro nito is 34 miyembro, pero hindi lahat yan active. So far, kami lang ang nilahutay sa asosasyon. So, with this, ma'am, no, there are 500. Out of the 500, how is it right now? Didaghan na budget siya, and then naka-income na budget ang inyong association? Kasi yung 500, hindi naman siya binigay one time. Yes. Yung first batch, nung lumaki siya, naging dumalaga. Tapos, nagitlog. So, nakapagpa-piso kami. So, yung piso, aming binenta. So, naka-income na kami. Tapos, yung second batch na dumating, syempre, lumaki na yung first batch. For, ano na siya, ready to lay. Nabenta na rin namin siya. So, ika-third batch, na tong third batch. Na nangitlog na rin, na meron na rin sisiw,
nakabenta na rin kami. Okay. Now, you have mentioned sisiw. Pila na ang sisiw nga naakaroon din sa Quadrado Farm? So yung iwan na sisiw, kasi bago lang kami nakabenta, mga 2 weeks ago, ang mga 100 plus yun na sisiw. So mga natira na lang is almost 50 plus. Ang isa sa mga naging market namin, mga kapitan, mga kapitbahay, yung last namo is yung mismong supplier. So para yun naman ang isupply nila sa iba nilang buyer. Okay. Parang tulungan ka rin nila na i-market ang kanilang binenta sa iyo. Unsa pa ang inyong na dawat part of this project? Meron kaming incubator, hatcher, feeds, drinker, vitamins, yung deworming. Okay. Kompleto. Kompleto siya as in one whole package of a project which is maganda. Maganda siya. Kompleto na ang binigay ng gobyerno para sa katulad naming mga asosasyon para sa isang livelihood para mo lahutay ang isang asosasyon. How to sustain the feeds para sa mga manok? After na stop ang supply ng feeds, so personal na kami ang bumili. Bumili kami ng taho. Hinaluan namin ng gulay. Ako mismo, pumupunta ako sa market every Tuesday, Thursday, Saturday kasi may barko galing Cagayan de Oro. Yung mga waste nila, mga cabbage, Chinese cabbage, mga carrots na pinagpakan, hinihingi ko. Pero ang amo is i-chop na mo jud. Manumanong chop, ihalo sa tahop, i-mix na ganyan, then sakalagyan ng kaunting pampalasa mo ng gamay na feeds. Do you maintain a record keeping sa inyong mga halin? Meron. Binigyan kami ng parang record book na dito i-record lahat kung ilan ang mga namatay, ilan ang natira, kailan ka nag-deworming, kailan ka nag-vaccine. Speaking of that record keeping, how important is record keeping for a farm? Siyempre, importante yan kasi, for example, nag-deworming ka, hindi mo alam kung kailan kasi may interval yan. So kung hindi mo na-record, hindi mo alam kailan ka nag-deworming. Hindi mo alam kailan ka nag-vaccine sa mga manok. So mga ka-agri, isa sa iyang good practices is the record keeping. Ma'am, what are the challenges na inyong na-encounter sa inyong pagpamuhi of native chicken? So number 1 talaga ma'am, yung dumating ang mga manok. So syempre sobrang dami nila, hindi pa namin alam masyado ang pag-maintain sa kanila. At least ngayon, okay na kasi naka-adjust naman ang mga manok. Naka-adapt na sila sa bago nilang environment. A vision for the sustainability. Sana is mas lumago pa, mas marami pang klase ng manok na pwede naming alagaan para magkaroon kami ng crossbreeding sa mga manok at magkaroon ng iba-ibang klaseng lahi. Sa aking mga kababayan na gustong pumasok sa pag-aalaga ng mga manok, talaga namang may kita sa pag-aalaga ng manok. Hindi lang sa manok, meron din sa law. Okay, so mga ka-agri, direct from our beneficiaries mouth na meron talagang pera sa pag-aalaga ng manok na native chicken, at the same time pwede din part of our daily consumption. Okay mga ka-agri, inyo hadyo nabati si Ma'am Rosemary Sagrado ang atuang usa ka bida ka para sa atuang programang Ani ug Kita. Bagong teknolohiya, subsidio, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga ka-agri, nindot kaayo ang amuang pakikabildo sa ato ang bida kakaron si Ma'am Rosemary Sagrado. Diin usa siya sa mga mahiligo na karon nga mamuhi og mga native chicken kay iyahan nakita na naadjay kwarta sa pagpamuhi og manok. At the same time ang iyahang itlog mabaligya. Mga ka-agri, nindot kaayo nga ato asyang mahimong inspirasyon na mo go sa into agriculture or ang pagpamuhi nato og mga livestock or kundili mananumta og mga lagot mo og unsa pa din ha. So mga ka-agri, ubaniko sa pag-ingon, siya ang bida, ako ang bida para sa Ani o Kita. Yes, so ginyog yung nakita unsa kanindot dito sa Hagna Bohol o ang maong gibutangan gyud sa proyekto ang Sagrado Farm o ang asosasyon na asilay 30 ka members. Aside pud anang mga manok nga ilang nadawat, nakadawat pud sila og mga incubator, hatcher, feeds
ug mga vitamins gikan sa Department of Agriculture. So alang sa tuwang biyaheng probinsya, dito ang atong kauban ug iyahang yung giubanan ang atuang mga kauban sa buhat nga nag-apod-apod sa mga fertilizer discount voucher. Ang mga mag-uuma sa humay sa probinsya sa Bohol, gitagaan og libre nga abono pinaagi sa maong voucher. Atong tan-awon ang maong kalihukan. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Ang Department of Agriculture nag-promote sa paggamit sa dekalidad nga binhi ug unsaon ang sakto nga paggamit sa abono. Ang sakto nga paggamit sa abono dako kini katabang ngadto sa mga mag-uma og maghatag kini og yield potential ngadto sa tanom o humay. Pinaagi niini ang Department of Agriculture National Rice Program nagama og programa aron napadali ang paghatag og abono ngadto sa mga mag-uuma. Kini nga programa gitawag kini Fertilizer Discount Voucher o FDV. Usa kini siya ka libre nga ipanghatag nga abono og ang mag-uuma makadawat og one-time discount voucher nga iyang paalisdan o pabayloan ngadto sa ato ang DA accredited merchant. Ang kantidad nini nga maong voucher magdepende kini kung pila ang iyang area nga gitamnan sa humayan o basakan. O ang maka-avail ining fertilizer discount voucher kay kadtong mga mag-uuma o rice farmer nga narehistro sa Registry System of Basic Sector on Agriculture or RSBSA o na-encode o nalista diha sa atong National Farmers and Fisherfolks Registry System kon FFRS. So ang purpose ni maong FDB mao ang paghatag og dakong abot ngadto sa mga mag-uuma ug mutaas ang ilang ani og matabangan usab kini nga magamit directly sa mag-uuma panahon sa tinggamit sa maong abono og usab makatabang kini ngadto sa problema pinansyal ngadto sa mga mag-uuma tungod sa nagkamahal nga panaliton ilabi na sa mga agricultural inputs sama sa abono. Nagpahigayon kita og libre pagbahatag sa abono ngari sa probinsya sa Bohol pinaagi sa fertilizer discount voucher. Ang probinsya sa Bohol nagkantidad ang fertilizer discount voucher ngadto 60 million pesos og 29 mil kapin kung kulang ka mag-uuma ang hatagan nini. Siguradong pagkain sa buong bansa. Ako na kong pasalamat sa taga-agriculture o nakatingala gusto ako na hindi ako'y abono matuti na ilang lihatag. Dagang salamat. Salamat kami sa lihatag na abono. Hindi kayo katabang sa mga pagpananaw. Kaya salamat. Ako kung gagawin pasalamat bayan sa agriculture kay ang agriculture ako kasi katabang ka sa akong panguma. Gani kani adto sa dako pangbasak narilisan niyo ko nila o 12 kasako nga abono, 8 kasako nga binhi. Karon kay naggamay na ang basak mo ran nga. Ako iya pasalamat kani ako ay 30 kilo nga abono, 12 kasako nga ite. Daghang salamat sa inyong produkto nga gihatag sa mga dako ng tabang para sa mga farmer. Daghang salamat. Pasalamat ko sa DE nga nakatabang og dako sa mga pag-uuma. Adako kayo tabang kay tambok sa among mga tanom niya. Lis po dagamong gasto kay naay gobyerno hing tabang sa og hatag og mga abono. Ani mataas na kita, maulag na buhay ng mga magsasaka. Kadto ang ato ang fertilizer discount voucher distribution nga mukabat og 60 milyones ka pesos ang gigahin nga pondo og alang no sa ato ang mga farmers didto 29 kalibo kapag-uuma sa humay ang nakapahimulos niini. So para sa tuwang kabataang pabida, bida karong buntaga si Marciano Tangpos. Si Marciano Tangpos gikan sa Bariles, Cebu ug siya ang atuang mananaog sa 2024 YFC Upscale Awardee ug Provincial Awardee. Atong ubanan si Marciano sa iyahang farm. Ako
today si Marciano Campos, usa ka awardee sa YFC. Sadya ko ka magtutudlo diri sa City of Barile. Atong nadagan nga enterprise, atong startup is about pagbuhi og kanding, which is ang atong business karon, Shanrace Goat Farm. Mga upgraded lang ato ang ibuhi. So sa natan-aw nato sa merkado, mas lamang ang kaning pure breed. So from previous na itong upgraded, ato siyang pure breed to nga enterprise. Sana rin mga kanding, mga Anglo-Nubian nga mga breed. So ang purpose sa Anglo-Nubian, dili lang siya panggatas, kundi pang karne. Ato na siyang giproseso ang karne nga produce ato ang farm. Atong giluto ang kanding, unang isulod sa botelya, itawag na to siya o bottled goat meat. Pero ang alang sa enterprise nga mabot sa merkado, gitawag na siya o kapra sarsa. Scientific name sa goat, unyang sarsa is sauce. So ato nabantayan sa merkado, matagwibes dire sa Magtalong Barile na ay mga supply sa mga kanding. Manihabot o mga 1,500 ka heads. Ang uban niya na mahalin, ang uban niya na dili mahalin tungod sa ilang i-classify into edad, gilakon, o lain pang classification base sa mga mamalitay. So atong kita gipangitaan nagpamaagi unsa ang paghalin sa ilang nga produkto nga dili ka sila may kwanto unya kuhaon lang sa ilang nga farm. So atong gimugna ning kapra sarsa. Ang kapra sarsa namugna na siya tungod sa pag-excess sa mga kanding diya sa merkado nga pwede man din nato sa i-process. Sa karon nga senaryo, nibisan usa sa ini grocery or mga merkado or sa mga mall, wa tay makita nga kanding nga gisulod sa botelya. So mo ato gipangita ang pagi kun unsaon nato pagpamaagi nga ang kanding nga niluto isud sa botelya nga mulonglat siya og pila-pila ka tuig. Kaya pasalamat sa Amas ug Amad sa ilang grant nga gisuporta sa mga trainings and seminars nga mao'y nakatabang sa pagmumna aning atong enterprise nga kaprasarasan nito nga produkto. Salamat kayo. Ug mao kadto ang iyahang farm dito sa Barile ug ang enterprise ni Marciano mao ang Clanrens Goat Farm ug ang produkto niini niya no nakayo ni sa tuwang mga Cebuano sa mga mutungha sa mga ani ug kita nga mga carts dito makita nato og mapalit ang iyahang kapra sarsa nga process nga product gikan mismo sa karne sa kanding ug kani gikan pud ni siya sa 400,000 nga nadawat niya nga grant gikan sa AMAD kon Agribusiness and Marketing Assistance Division sa DA. Mao lang katuwa nga to ang mga programa karon, mga segment ug mubalik taho man sa atong mga pipila ka pahinumdom. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga kaagri sa atong tulumanon sa maupay paghukad sa ilang pamahaw diha og mga sikwati nga lami kaayo. Padayon mo sa inyong Sabado og uban ni kami sa atong tulumanon samtang namahaw mo diha kay daghan kay mog makuha karon no ilabi na kay maghiskot ta karon sa gitawag natog RFFA kon Rice, tama ba? Rice Farmers Financial Assistance. Rice Farmers Financial Assistance. So, Jonathan, so unsaon man nila pag-avail aning Rice Farmers Financial Assistance sa proseso unsay dapat nila unang buhaton? Sige larga. Okay, kwarta na ni. Para ma-avail na to no ang Rice Farmers Financial Assistance Sir Kian. So
adto gud gihapon ta sa Aris Base A ang una. So ang kaning makadawat niini katurang nagtikad og 2 hectares pa ubos. Pero dili po siya moubos sa kuan 0.001 hectares or 10 square meter. So bali below 2 hectares up to 10 square meters. Yes. Oh. Kay ang average sa Humayan 10 square meter ang sa kaluwang siguro dili po sir kaya marag gamay lang jud siya. Gamay ra kayo. So mao na dapat. Okay, so kinahanglan ka mo qualify nga naa ka adto no below 2 hectares na imo gitikad. Sunod, so mato sa sir Kian, among kuhaon ang data kay nagbali ilang manggi encode ato sa Aris Base A, then ma-store man to siya sa kitabo itong FFRS, ang Farmers and Fisher Folk Registry System. So ato mo magkuha. Ato magkuha. So ang among gamiton nga separate po siya gitawag og FIMS, Farmers Information Management System. So ato na mo screen no? Among i-filter ang katong 2 hectares pa ubos. Once nga makuha na mo ang kanang listahan, amo tong ihatag sa LGU para magpatabang mi og validate kung kinsa jud tong active pa nga farmers. Okay, posible man gud sir kiyan nga pag-register ka pero karon dai nga trapping wala na iga, wala yung tanom or bakahan naabakay ka ng aning abroad na bay na disease na so mana balhin og laing probinsya. So dako kayo ang rule sa LGU ani sir kiyan para matunong jud ato ang programa kaning RFFA ato jud sa active kato yung rice farmers jud. So naa ba po imo gipanalitan ako usa ka tamnanan wala ko katanom usa ka cropping ba panalitan ang atong rice cropping no kay kuan man ni kanang wet o kanang dry. So ang wet season magsugod ni siya og June. Ang wet season March to September. March to September ang wet nya ang dry diri na sa October ani na siya. Panalitan na usa ka season nga wala ko katanom. As long as mo tanong ka within that year sir kiyan kay diha man ang assistance sa ihatag o para magpamatuod active ka. So makatanom lang ka within the year sa implementation sa atong RFFA, consider niya siya nga active ka nga rice farmer. Ato ning dalion kay excited na kay pila man gyud ay ang madawat nga rice farmers financial assistance no pila man gyud ay madawat na to ana. Ang nindot ang RFFA karon nga implementation no. Kay sa una ang mahinduman sa mga farmer 5,000 to sir kiyan. Karon tanan 5,000 qualified 5,000 per farmer. Per farmer ang hatag. Per farmer unya per year ba na sir? Per year, per year. So na madawat si farmer. Karon ning request ang atong secretary nga i-increase ang ihatag. So balik pila naman ron. So from 5,000 nahimo na siyang 7,000. Wow, gano sa man na nagsugod ni 7,000? This year. This year 2025. Agoy, so daghan na sa kayong ganahan ani pero dala koy pangutana no kay mura wala mo na-receive nga mga complaint ani nga siya nakadawat ako siya. Yes sir, daghan jud ninyo pag sold. Okay, so unsa po'y kasagaran nga complaint. So ang pinakadaghan jud complaint kato yung pagsugod. Pero karon nga nakadugan ang RFFA medyo minus na lang pero ang usual jud nga nato nga madawat is kanang anong wala ma-appeal. So nga na jud so madawat man namo ang kanang letter so amo na siyang i-validate. So ang usual jud nga mo nakita kay ang first is ang yang area ay dili pasok sa 2 hectares and below. So sana ako sa Humayan. Wala siya Humayan o sana din ang kasagaran pod kanang wala pa rin siya ma-endorse. Endorse na. Kisa may mo endorse ang LGU? Si LGU, sir, kaya sila may mo validate. So, ang sa region is eager dyan siya mudawat sa endorsement. Kay kita diri, wala man dyan makaila sa... Sila man dyan, nakaila dyan sa ilahang mga mag-uuma. So, o kinsa ilang i-endorse, mahal po na yung mga endorse ato sa central office. So kanang 5,000 nga ilahang madawat. 7,000 na kanindot o plus to. Kanang ilang 7,000 nga madawat karon Sir Jonathan. Kanang unsa may requirement ana kanang ila ba nang i-liquidate, ila ba nang mga hatag ba sa resibo or wala? Sa base sa guidelines nato sa implementation sa RFFA,
unconditional cash siya, Sir Kian. Wow, unconditional cash, cash. mga ka-agree, parang histro na gid mo. Imagine 7,000 every year, dako na kayo nagtabang. Yes. Oy, so bahala na sila sa 7,000. Yes, no? Sir Ken. So mo na daghan kayo mo complain nganong wa ko kadawat, nga mo koy humayan, nganong nagpalista, nagpa-enroll ba ako, niya nganong wala mo kunyo tagay, mga things like that, no? So far, akong pangutana, pila naman ka farmers ang na sud ninyo sa data aning RFFA sud sa Central Visayas? Kuan, Sir Kian, base sa kanang on average lang, Sir Kian, gikan sa kuan yes. kay bisan tuod nakaabot na ang atong target ni 300,000 naman. 300,000 so, dili na siya farmers. farmer, Sir Kian, na ang assistance na. Pero atong kuan ang unique. It's nasa siguro sa mga 80 to 90,000 rice farmers na ang nakabenepisyo aning ato ang RFFA. So katoy mo yun nga mga 300,000, that is the total amount. Total number of assistance kay total number balik na siya, Sir of Kian. assistance. Yes. So far 300 na sukat pagsugod sa yes, RFFA. Okay. So syempre balik-balik kay every year ba ya? Yes, balik-balik. Pero ang mga na-register ninyo sa total farmers sa Central Visayas for the RFFA, mga pila man? Mato siya, Sir, ang kanang eligible based sa eligible, RSBSA yes. na nasa 100 I think 140,000 na ang tanang eligible rice farmers sa Central Visayas. Out of the 140, mga pila na may naka-avail kaani? Amato sa Sir Kian, 80 to 90,000 rice farmers sa Visayas. What happens so panalitan no ako kasagaran mo ko nato labi na sa mga dito sa probinsya. Ako na ako'y humayan, na ako'y maisan, na ako'y livestock. So ma-allow ba ko nga maka-avail ani, maka-appeal ba ko ani or ma-disqualify ba ko or goods ra ni nga bisag na kailaing farm or na kailaing production? Okay. As long as nakay rice area, Sir Kian, 2 hectares to 0.001 hectares, maka-avail jud ka ani nga programa. So basically rice yun dapat na rice-based farming. Yes. Bali kay kasagaran mo gusto tong farmer kay gawas na rice, na crops, na kamuti, na ay lagutmon, ingon ana, napagabuhi pagit sila og kanang mga sayangan ani mga utanon. Nagbuhi po sila mga hayop. So ang pangpangutana kaning imong 7,000 karon naka-release na mo for this year? Yes, Sir Kian. Natin na-releasean nga around 80,000 plus. 80,000 rice plus farmers nga naka-receive na sila dito sa ilang sa Central Visayas. Yes, Central Visayas. So that is Bohol, Cebu. Negros. What about Negros and Secure? Appeal sila na, Sir Ken. Okay. Di ba mag-NIR na sila? Yes, next year. So next year sila mag-release sa ilaha. Pero karon nga year, appeal pa. Diri pa nata. Okay, so appeal pag yun ay no, ang upat ka probinsya, Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor sa RFFA nga 7,000. So gano sa man ninyo na release? Nagsugod nag-release, Sir Kian atong pag Mars mga kuan siguro April or May. Nakasugod na tag-release diha din. Whole year round ni siya hantod nga mahurot yung release tanan. Ang ato ang kwarta, Sir Kian, for the kay kaning atong gi-implement ron is ang sobra pa ni sa RFFA 2024. CY 2024. Okay. Pero bisag CY 2024 ni effect na to. Effect siya 7,000 nga. Yes, di rin ning effects. Bali ang kaning atong gipanghatag, Sir Kian, is ang 2024. So ang existari pa ni sa 2024. So ang kaning nga kwarta taman lang ni siya December 31, 2025. Okay. Because this is under 2024 Yes. tariff. Yes. Okay. So hantod pa gid ni pero wala na bagong maka-avail kay inyo naman tong screen daan nga kanira silang mga tawhana mo maka-avail for this year. Kuan, Sir Kian, until now amo jung gi-awhag during sa ato mga rice tech meeting nga pasabmiton na jud og listahan kay sa ang atong target, Sir Kian, karon this year is nasa 134,000 farmers. Unya napa sa 80 to 90,000 pa ang so dako pa napatay mga 45,000. So ongoing pa man pud ang ato ang endorsement. So mato nga among giawhag ang katong tanang mga LGUs nga i-endorse na tong ilahang mga rice farmers nga eligible para sa RFFA. Pero katong moingon ta nga ang LGU atong giawhag no nga i-endorse na to siya. Katong nga lista gikan pud to sa inyo ha from the FAMES. Yes, Sir Ken. Naggikan na to siya sa database katong FFRS. So amo tong gihatag nila. So bali ang trabaho sa LGU is to validate, no? Nya kung ma-find out nila nga qualified sila, mo nang ilang i-endorse. Yes. Okay. So at least makahibaw ta ba kay ang mo complain man gud kay ato mo abot. Unya kita igo ra gid ta nagdawat di ay sa
LGU endorse nga qualified farmers. Now, karong mga next year do na ba ni puruhan nga saka na po? Murag og in terms sa Mosaka Sir Kian, murag dili ko kayo ka comment. Pero basin mo stay sa siguro siya sa 7K kay mapampoy pag karon ra pud may pagsugod pa. So nindot na kay na nga 7K balag di pa Mosaka kay kadako na ang 7K kanindot ang daghan na kay tag mapalit nga kuan para dayon ta nindot no nga ipalit nila og additional farming ipangsugol nila. Yes Sir Kian, actually during sa pag-distribute kang among estilo gud ani especially sa kanang mga dagkong probinsya, Negros and Bohol, Caravan type ang amo ang pag-distribute ani. So yun no. Okay, tungod sa kadaghan sa rice farmer. So usa jud na nga inag panghatag naay mo amo jud ang iingon nila nga tuod nga unconditional ni pero para mo guni sa rice. So among giawag nga magamit niyo ni sa pagpanguma, no? So sa labor ba kaha, sa fertilizer or unsa pa ba nga magamitan ato sa ato pagpanguma sa rice. Kuya manggudno nga inig sus mura ba sus may imagine ako kay caravan type daghan kay tao daghan sa kay maninda ginunon tuba kulapo bat pa niya labi ng mga farmers na to dito no. So ay lang po ninyo ihurot og palit kung mapalit magaling mo pero as much as possible priority gid nato unta nga gamiton ninyo sa inyong rice farming like for example sa labor, additional inputs ninyo kung ganahan mo. So ana lang kay para mapahimuslan nato og maayo ang atoang Rice Farmer Financial Assistance gikan sa Department of Agriculture. Bueno mga kaagri, mo balik ta human lamang nining pipila ka pahinumdum. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga kaagri. Nakatumaw pa'y pag-abli sa ng telebisyon o sa ilang mga social media. Julina, mao pag-abli nila. So niya na ta sa last portion. No? Yes, sir. So katong hisgutan na to sa habol lang habol. No? Apas lang ta ginagmay katong interesado pa. Kay ato mo itong hisgutan gud ang Rice Farmers Financial Assistance. Tag 7,000 na dahil. Lagi sir, dako na compared sa una nga 5,000. Ikaw naka-attend ka og mga distribution ani? Oh, grabe yun kadaghan so, ng mga farmer. unsa man ma-describe nimo bibo gid ni kayo nat murag pista? Yes, certain bibo jud kayo. Dili ka maninda. Naay maninda sa gawas pero daghan balay. jud pug kayo maglinya mga farmer na to mga baskog pa kayo sir. Kay pura imagine bayan. 7,000 ba ya? So kinahanglan antik sa kay mga livelihood dito sa gawas di ba? Daghan kay mga pagkaon paninda nga ma-avail nila kay automatic cash ang manawat nila. Cash gid di ay so. Unsa man kanang dili na kinahanglan atong ATM wala na. Katong ATM na ATM Sir Kian dili na to na i-through caravan. Sila na mo ato sa ATM mismo. So na duha ni ka option bali. Yes, kung i-through caravan o cash. Ang usual nga tong i-caravan Sir Kian katong new farmers. Katong gaman pa og account. Pero katong na may card, dili na sila need mo adto. So kano sa sila makahibaw nga nanay ni sud nga para sa ilang ATM? Kuha din Sir Kian, actually mas mauna pa si farmer makahibaw kay taga-adlaw man sigsuksok ato sa ATM. Mao ba? Pero wala may schedule nga kaning mga periuda na amo na tigsod. Basta mo message na ho ang ato ang fintech partner sa USEC nga loaded na. Muhatag siya sa listahan. Din katong nga listahan na mo tong i-share ato sa mga GC nato. Ato pod sa i-share po nila sa tagsa-tagsa nga LGU. Pero usually kuan lang based on experience lang ni Jonathan sir no. Based on experience, usually in a year, mga unsa man yung bulana masudlan ni usually ilahang ATM. Dire jud na siya
I think na magsugod nag-March, kay mag-depend man pud mi sa kapaspason sa pag-endorsement. Okay, daghan ba yun, no? Yes, so, magsugod og March, hantod na sa end of the Yes, year. Okay. So, man ang farmers only, masig, so, ito, check, no, verify, kay, kuan, kay, check ba ya kung naana ba, nasuod na ba. So far, Jonathan, sir, kaning imuhang, do you think ka kaning imuhang, kining ato ang RFFA, usa ni siya nakatabang nga murag ni-increase ang production? Yes, sir Kian. I'm positive nga nakatabang jud ni kay dako na yung tabang sa ilahang pagpalit og additional input. So gawas apang ipangatag, ilabi na tong fertilizer kay subsidized man siya. So makadugang jud siya og kanang makadugang pag fertilizer, no? Then makatabang po siya sa pagsuhol sa labor, labi na karon nga mahal-mahal na. Labi na kay katong imong giingon nga 2 hectares below. Yes. So kung 2 hectares below unya katong inyong ihatag nga inputs nga seeds or fertilizer, yes, dili siguro to kay igo ba na sa 2 hectares ang inyong ihatag? Ang sa katong ang average ba nga ihatag nga inputs para atong seeds o ang fertilizer? Ang seeds na to, sir Kian, haom jud siya sa pilig kinahanglan. So wala na sila ipuno. Pero sa fertilizer na so ato silang napita makadugang sa fertilizer. So diyan napita mga kaagri gamit tong inyong RFFA nga additional fertilizer Julins, no, kay panalitan gamay ra ilang ihatag o gamay ra dawat daghan sila og basakan, ako ilang basakan. So dugang lang sila. But Sir Jonathan, doon na ba po mo ika-recommend kay panalitan, basig magpataka na po silang palit o fertilizer, doon na po mo mga recommendation nga kani dapat palita kay mao ni kulang ana? Yes sir, kaya natay ka nang gitawag atong rice crop manager. No, so usa to sa giya, usa lang siya sa giya, so daghan magkatag mga technology na karon sa usang pag-apply sa abono unsay lindot nga element para ana nga kuan. Okay, so nakita kayo. So with that mga ka-agree, napupos na sad ang lain natong edisyon, natong taga-closing statement si Jonathan. Yes sir, go ahead. Okay, sa ato ang televiewers, so thank you, una tanang thank you sa pagpaminaw o pagtanaw aning ato ang program diri sa Department of Agriculture. So for the RFFA lang, no, so among giawhag ang ato ang mga farmers nga magparehistro pa jud sa RSBSA. Yes. Then para maka-avail aning ato ang programa, adto lang mo sa pinakaduol or sa inyuhang municipal agriculture office, no, ato lang inquire para maka-avail ta ani. Yes, unya Julins, Jonathan, sir, thank you po. Dinhi na napupos usab ang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon o impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.